ngayong araw na to na kailangan ko umuwi ng Bulacan at kasama ko tong batang to. Pero bago ang lahat, kakain muna kami. Nakatulog na nga yung baby namin. Anyway, pinsan ko nga pala yan. Sobrang layo ng age gap namin, parang anak ko na siya. Dito nga may nabasa ko yung Joshua 1 verse 9. And habang nasa biyahe kami, may nakita rin ako sa tapat ng kotse namin na yun yung nakalagay. So may pinapaalala sa akin si Lord na do not be afraid and He is with me. So yun nga, habang nasa biyahe, kain-kain muna and nagutom na si Max. Buti na lang at traffic. Dahil hindi ako makakilos, siya ang taga-timpla ng dede. Oh, ang cute. Ready na talaga mag-baby to eh. Lord, baka naman. Pakigalaw po ang baso. Tumatanda na po kami. So, eto na nga. Habang inaantay ko yung tinitimplang dede ni Maxili, kumakain na rin ako double time. Dahil malayo-layo pa ang aming biyahe at baha pa sa ibang lugar. Nung nakarating na kami doon, sinuntok talaga ako ng realidad na wala na talaga si Tatay Paus. Nakakalungkot man isipin. Pero ganun talaga ang buhay natin. Maikli lang. At dapat chine-cherish lang natin yung mga moments sa buhay. Dito nga, tuwan-tuwa yung mga bata kay Maxili. Pagkatapos niyan, umuwi na rin kami. Nadaanan ko yung dati kong school. Alam niyo ba guys, wala na akong matandaan kung sino yung mga naging classmate ko dito. Isa lang yung natatandaan ko, yung crush ko pa. Paano mo kaya sila makahanap? Kaya kung taga-ESMA ka din dati, mag-comment ka nga. So yun, nag-McDo drive-thru na lang ulit kami dahil gutom na ang mga person. Tapos dumiretso na Mercury dahil nakalimutan namin yung gatas ni Maxili. Tapos bumili na rin pang midnight snack. Kailangan na nga namin magpahinga dahil maaga pa kami bukas. Dahil last day na ni Tatay Pops. Sabi sa inyo pag taga Bulacan, baha talaga. Pagka-uwi nga namin, kumain na din kami agad dahil maaga pa kami bukas. So yun lang, good night. Pagkagising nga namin, ito na naman ang nabasa ko. Joshua 1 verse 9. Pangatlong beses na. Thank you Lord for the reminder. And then kumain na kami ng favorite kong tilapia. Ayan, thank you Tito Boy. Tapos ayan, gising na nga itong bata. Nung nakarating na kami dito sa Hagunoy, hindi na namin naabutan. Nailibing na si Tatay Pab. Kaya napagdesisyonan ko, pumunta na lang kay nanay at tatay. Dahil magba-birthday na yun si nanay, bumili na ako ng bulaklak. Ngayon ko lang kasi madadalaw yun eh. Dahil pag public cemetery talaga, ang hirap-hirap pumunta. Napakadaming kalat, napakadaming talahi. Makakapunta ka lang pag undas. Swerte yan pa pag walang baha dito. Kaya pag nagka-budget talaga ako, ililipat ko sila na sa may bandang Malolos para hindi bahain. Tapos sa private cemetery na. Grabe dito. Napakahirap makapunta. Sobrang init pa. Yung tipong kakaligo mo lang pero pawis na pawis ka na. Pero para sa mahal sa buhay, lahat gagawin. Kahit makapagsindi lang ng kandila, okay na ako dun. Sobrang na-appreciate ko rin yung asawa ko kasi talagang sinamahan niya akong makarating dito. And ang nakakatawa pa dyan, hindi ko rin talaga alam kung saan. Pero siya naaalala niya kung saan. Sa sobrang lawak ng sementeryo, hindi ko na rin alam kung saan kami napunta. Nung una pa nga ako nag-guide, sabi ko dito, mali pala ako. So pagkatapos